Live mula sa ABS-CBN News Headquarters, ito ang TV Patrol. Magandang balita, bayan. Pinalaya na kaninang madaling araw ang dalawang anak ni Congressman Jules Ledesma. 5 araw matapos silang dukutin ng mga armadong lalaki sa San Juan noong Biyernes. Pero maugong ang mga espekulasyon na binayaran ang mga kidnapper ng malaking ransom kapalit ng kalayaan ng mga bata. Nakatanggap ang ABS-CBN News ng isang tip kung saan dadalhin at pawawalan daw ang mga bata. Pumunta sa lugar si Maylene Acuña, binantayan at sinubaybayan ang pagdating ng mga bata hanggang sa sila'y muling makapiling ng kanilang ama. Yan ang ating top story, eksklusibo. Pasado alas 3:30 kaninang umaga, nakatanggap ako ng isang tip. Pinalaya na umano ng mga kidnapper ang dalawang anak ni Congressman Jules Ledesma, sina Cristina Julieta Victoria, 10 taong gulang, at Julio Carlos Tomas, 5 taong gulang. Sinabi ng aking asset, magbantay kami sa Makati Medical Center. Doon ang usapan ng mga kidnapper at ni Asunta de Rossi, nobya ni Congressman Ledesma. Doon daw matatagpuan ng mga bata. Alas 4 ng umaga, nakita naglalakad ang mga bata sa Urban Avenue, Makati City. Palapit sa isang burger stand. Sa salitang Ingles, nagtanong ang mga bata kung saan ang Makati Medical Center. Tapos yung Makati Medical, tapos sinura na lang. Tapos yung mga bata. Pagdating sa Makati Med, nakilala ng staff ng ospital ang mga bata, kaya agad silang tumawag ng pulis. Dumating ang Makati PNP, SWAT team at Mobile Patrol. Hinintay ng lahat ang pagdating ni Congressman Ledesma at Asunta. Makaraan ang 15 minuto, dumating sina Congressman Ledesma at Asunta. Dumiretso sila sa emergency room kung saan naghihintay ang mga bata. Agad isinakay sa kanilang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, mahigpit na niyakap ni Asunta na Cristina at Carlos. Kasunod ang convoy na pulis. Sinundan namin ito hanggang sa tinutuluyan nilang kondominium. Matapos ang ilang minuto, nagbigay ng pahayag si Ledesma. We could not reveal when it was happening, but in fact, we were cooperating the whole time with the concerned authorities. I don't want to elaborate any further. Ito lang masasabi ko, our country right now has a tried and tested formula that works. Everything turned out well. You see, when everybody's cooperating, this is what happens. Tumanggi siyang pag-usapan kung paano nabawi ang mga anak mula sa mga kidnapper. Ayon sa aking sources, na malapit sa investigasyon, 60 milyong pisong ransom ang umano'y unang hinihingi ng mga kidnapper. Ibinaba ito sa 20 milyong piso at isang mamahaling ayaw itong kumpirmahin ni Ledesma. Marami pa rin ang naniniwala na nagbayad ng ransom money si Congressman Jules Ledesma. Kaya napalaya ang dalawang anak nito na kinidnap noong Biyernes. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagtanggi nito hinggil sa issue. Ang importante umano ay nakabalik na at ligtas na sa mga kamay ng kidnappers ang dalawa niyang anak. Para sa TV Patrol, Maylene Acuña, ABS-CBN News. Maraming nakakita sa magkapatid na Cristina at Carlo Ledesma nang sila'y pawala ng mga kidnapper malapit sa Makati Medical Center kaninang madaling araw. Iisa ang kanilang obserbasyon, kalmado ang mga bata at mukhang nakarecover agad sa kanilang kalbaryo. May report si Dindo Amparo. Halos katapat lang ng emergency room ng Makati Med ang kalsada kung saan unang nakita ng mga testigo ang magkapatid na Cristina at Carlo Ledesma. Dito hinihinalang ibinaba ng mga kidnapper ang magkapatid na biktima. Papasok na sana sa pinagtatrabahuang restaurant ang kusinerong si Ray kasama nang mapansin niya ang dalawang bata papatawid sa katapat ng burger stand. Nandiyan tumatawid na sila dyan, yung harang na yon, yung sa gitna. Patawid na sila rito, nagtanong na sila sa burger machine. Kasi maraming sasakyan. Tapos yung dalawang bata, tumawid nga. Parang nagmamadaling pumuntang Makati Med, naghahanap ng telepono. Nakita rin ang mga bata ng parking attendant na si Michael Angeles. Sinamahan niya ang mga biktima sa emergency room ng ospital. Tulad ni Ray, di niya inakalang kidnap biktima mang ito. Wala raw takot sa mukha ng mga bata o kaya'y bakas na naging bihag sa loob ng ilang araw.
Yung babae, hindi normal rin ho. Walang Yung takot gano'n, wala naman. Basta, karaniwan lakad lang ng mga bata. Pero yung palundag-lundag pa yung maliit eh. Napansin din ito ng pulisya. Nang madatnan sa ospital, kalmado raw ang mga bata. Nung makita ko, hindi ko nga agad nakita yung lalaki. Hinahanap ko pa. Yung pala, naglalaro ng computer doon sa emergency room. Ang nakita ko una, yung bata babae na malinis naman. At akap-akap ko nga pareho doon sa loob ng sasakyan. Mabango mukhang bago paligo pa. Nais makausap ng mga investigador ang mga napalayang anak ni Congressman Ledesma. Malaki raw ang may tutulong nila para matukoy ang mga nasa likod ng nasabing kaso. Para sa TV Patrol, Dindo Amparo, ABS-CBN News. Iminumungkahi ng mga dalubhasa na isailalim sa debriefing ng psychologist ang dalawang anak ni Congressman Jules Ledesma. Pinangangambahang dumanas ng trauma ang mga ito matapos ang 5 araw na pagkabihag sa kamay ng mga kidnappers. May report si Mariton Pacheco. Posibleng magkaroon ng post-traumatic stress disorder o PTSD ang dalawang anak ni Congressman Jules Ledesma kung di sila agad isasailalim sa debriefing ng isang psychologist. Para yung anxiety level nila would be addressed immediately because we assume and we believe that this kind of events in a child's life would cause them undue anxiety. Kung hindi, maaaring makita na lang ang mga senyales ng PTSD tulad ng hirap sa pagtulog, kawalan ng ganang makipag-ugnayan sa ibang tao, nightmares o bangungot at pagiging matatakutin sa kahit anong bagay. Yung fear nila during the event itself, makikarry over nila in other events. So, they have to look out whether this fear would become unfounded na. Dahil bata ang mga naging biktima, dapat daw idaan sa laro o storytelling ang debriefing. Matapos ang ilang linggong pahinga, mahalaga rin daw na sikaping ibalik sa mga normal ang kanilang mga gawain tulad ng pagpasok sa eskwela. Dito raw masusukat kung gaano talaga kalalim ang trauma nila. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Immaculate Conception Academy at Xavier, mga paaralan ng dalawang bata. Pero siniguro ng mga ito na magiging normal ang lahat pagbalik nila. Umaasa ang eksperto di magiging malalim ang trauma sa mga anak ng congressman. Mas mataas daw ang healing capacity o ang kakayahang makalimot at magpatawad ng mga bata kung ikukumpara sa matatanda. Para sa TV Patrol, Mariton Pacheco, ABS-CBN News. Mga senador takot na rin sa kidnap. At Asunta de Rossi, gwardyado na rin. Abangan ang mga balitang yan sa pagbabalik ng TV Patrol. Kabado na naman ang Filipino-Chinese community dahil kabi-kabila na naman daw ang mga balita ng mga pagdukot. Pero hindi nila inaasa ang lahat sa pamahalaan. Katulong ng mga paaralan ng kanilang mga anak, nagsasagawa sila ngayon ng mga hakbang para maiwasan ang kidnapping. May report si Camila Kim. Bumalik na naman ang kaba at nervyos ng mga Phil-Chinese. Medyo humupa ang kidnapping nitong nakarang mga buwan. Pero kumakailan lang, sunod-sunod na naman ang mga pagdukot. Pero matagal na nga itong problema. Kasagsagan nito ang dekada 90. Dahil kilalang tao si Congressman Jules Ledesma, mas napansin ito ng mga media at ng gobyerno. Although it's very unfortunate that people will have to experience something like this, but it brings awareness to a larger community outside the Chinese. Wala nang pinipili ang mga kidnappers, Chino, Pilipino, mayaman o hindi. Lahat ay pwedeng maging biktima dahil sa problema ng kahirapan. We'd like to appeal to the government na sana they make something about it. Kaya maximum security ang ipinapatupad sa mga eskwelahan ng mga Phil-Chinese. Armado ang mga gwardya, di pinapalabas ang mga bata sa gate at may curfew pa sila. Tinuturuan din ang mga bata na mag-ingat. Hindi ako mag-wear ng jewelry sa katawan. Kailangan titignan mo kung may sumusunod, magsumbong. Nais nilang kumilos pa ang gobyerno para malutas ang kriminalidad. Kundi patuloy silang mangangamba sa kanilang seguridad. Para sa TV Patrol, Camila Kim, ABS-CBN News.
Nababahala na rin ang mga senador para sa kanilang sariling seguridad. Wala na raw kasing pinipili ang mga kidnapper ransom group. Lalong nangamba ang mga mambabatas ng mapaulat na ilang dating pulis at sundalo ang namumuno sa pagdukot. Ang ulat mula kay Mon Ilagan. Dahil sa nangyari sa mga anak ni Congressman Jules Ledesma, pati mga senador, nagsisiguro na rin. Mahirap na raw kung sila naman ang sunod na targetin. Kung sila raw ang masusunod, nais nilang maarmasan ang kanilang backup security ng mahahabang baril. Sa kaso ni Senador Panfilo Lacson, dating PNP chief, at umaming marami siyang kaaway, may solusyon daw dyan. Huwag magpa-high profile at magpaiba-iba ng ruta ng daraanan. Isa sa natatandaan ko doon, yung unnecessarily displaying yung wealth mo, yung ostentatiously display of wealth, yun dapat iwasan. Pero di naman daw lahat ng mga senador ay kaya magbayad pa ng karagdagang bodyguards. 15,000 piso ang sahod ng isang close-in bodyguard. Anonymity is still the best response or the best defense, even from the point of view of security. Ito ay isang paghamon sa ating Pangulo at sa ating mga pulis para lalo nilang pag-ibayuhin ang kanilang drive against kidnapping. Sa Senado, sobrang higpit din ang seguridad. Pinaparehistro ang lahat ng mga bisita. Minomonitor sa TV ang mga galaw nila. May umiikot ding K9 dog sa paligid ng Senado, lalo na nang magbanta ang grupong Al-Qaeda na narito na raw sa Pilipinas. Lahat yan chinek ko. So far, wala. But sabi ko nga, security can never be taken for granted. It is everybody's responsibility. Sa panig ng gobyerno, nais na mga senador na suriing mabuti ang mga naarestong kriminal at suspect sa mga krimen. Lumalabas kasing marami sa mga ito ay dating miyembro ng AFP at PNP. Pabor din naman ang mga mambabatas na magsagawa ng background check sa lahat ng mga na-dismiss o naawon na pulis at militar. Pero bukod pa rito, wala nang hihigit pa kung paiiralin lamang ang ibayong pag-iingat. Para sa TV Patrol, Mon Ilagan, ABS-CBN News. Paglilikas sa mga Pinoy sa Iraq, ipinaurong ng Malacanang. At relasyong Jules Ledesma at Asunta lalo pang tumibay. Abangan, magbabalik ang TV Patrol. Ipinatigil ng Malacanang ang paglikas ng mga Pinoy sa Iraq. Pumayag na ang Iraq na papasukin ang mga inspektor ng United Nations para tignan ang imbakan nito ng mga armas. May ulat si Miranda de Quiros. Pansamantalang ipinasuspindi ni Pangulong Arroyo ang paglilikas ng mga Pinoy sa Iraq matapos ang desisyon ni Saddam Hussein na payagang pumasok ang mga UN weapons inspectors na walang kondisyon. We are holding the evacuation. In other words, we are interrupting the evacuation, and we will look at the developments and make a decision 2 days from now. Sa isang liham kay UN Secretary General Kofi Annan, ipinarating ng Foreign Minister ng Iraq na ginawa nila ang hakbang upang patunayang wala na silang weapons of mass destruction. Pero hiling lang nila ang pagrespeto ng UN at kaalyadong mga bansa sa kanilang kasarinlan at pagiging isang malayang bansa. Pero naniniwala ang Amerika na nais lamang umiwas ng Iraq sa posibleng hakbang ng UN Security Council. Inudyok nito ang UN na agad na siguraduhing madisarmahan ang Iraq sa kanilang weapons of mass destruction. Tiwala naman si Pangulong Arroyo sa gagawing hakbang ng UN laban sa Iraq. Ipinahayag din niya na sinusuportahan ng Pilipinas ang Amerika sa isinampa nitong kaso laban sa Iraq sa UN Assembly. Kaysa rin anya ang Pilipinas sa kampanya laban sa terorismo. The Philippines is prepared to extend political, security, and humanitarian assistance to the United States in the pursuit of its most vital interests, which coincide with our own vital interests to defeat terrorism. Sa kabila naman ng pagpapapasok ng Iraq sa mga UN weapons inspectors, naniniwala pa rin ang ilang miyembro ng pamahalaan ng Iraq na may balak pa rin magdunsad ng military action ng Amerika laban sa kanilang bansa. They are not satisfied. So you can imagine what they want. Para sa TV Patrol, Miranda de Quiros, ABS-CBN News.
Umabot na sa Korte Suprema ang kontrobersyal na kontrata ng gobyerno sa Piatco para sa paggawa at pagpapatakbo ng NAIA Terminal 3. Hiling ng grupong Scrap the Piatco Deal Coalition, ipawalang bisa ang naturang kontrata. May report si Josie Sison. Hindi na nahintay ng mga manggagawa ang resulta ng pag-aaral na ginagawa ng gobyerno. Dumiretso na sila sa Korte Suprema para mapawalang bisa ang kontrata ng DOTC at Piatco para sa NAIA Terminal 3. Sa isang petisyon, hinihiling ng grupong Scrap the Piatco Deal Coalition na ipawalang bisa ang kontrata. Ayon sa grupo ng mga manggagawa sa NAIA at Philippine Airlines, maraming nilabag sa konstitusyon at iba pang batas ang mahigit $600 million na proyekto. Isa na rito ang pagbigay sa Piatco ng eksklusibong karapatan para mag-operate. Labag daw ito sa probisyon ng konstitusyon, labas sa monopoliya at eksklusibong prangkisa. Di rin daw ayon sa konstitusyon ang pag-abandona ng Manila International Airport Authority ng kapangyarihan nito. We are a bit disappointed that in spite of all the media attention, government continues to operate as if nothing is at all wrong with the concession agreements given to Piatco. Ang petisyon na ito ay kailangan magkuhan upang hindi maganap ang chaos diyan sa Terminal 3 na yan. Natatakot ang mga manggagawa na kung di ito mapawalang bisa ng Korte Suprema, bago magbukas ang NAIA 3 sa Nobyembre, libo-libo ang mawawala ng trabaho. Para sa TV Patrol, Josie Sison, ABS-CBN News. Ang parada ng mga bilao sa Pagbilao, Quezon, tampok sa mga kwento ni Mark Logan. Abangan dito lamang sa pagbabalik ng TV Patrol. Nagpasalamat si Asunta De Rossi sa mga tumulong na makalaya ang dalawang anak ng kanyang nobyong si Congressman Jules Ledesma. Bagamat di niya maiwasang maghinanakit, ipinagpasalamat niya ang kaligtasan ng dalawang bata at lalong pagtibay ng relasyon nila ni Jules. May exclusive report si Mario Dumawal. Nangangalumata pa si Asunta nang matyempohan namin siya ngayong hapon sa kanyang recording sa Makati. Papasalamat ako sa lahat ng nagdasal, no, for the safety of the children. Grabe, sobrang alalang-alala talaga ako. Hindi ako kumain talaga, ano ba yun? Oo, hindi ako kumain, hindi ako natulog, yun. The whole time umiiyak lang ako. Kasi hindi ako makapaniwalang mangyayari sa amin to, no, my God. Wala naman kalaban yun eh. Emosyonal ang reunion ni Asunta kaninang madaling araw kina Ina at Carlos. Ano yung parin mo? Sobrang na-miss nila ako, no? Na-miss nila kami, but they were okay. Tumangging magkomento ni Asunta sa mga detalye ng kidnapping, pero iginiit niyang mali ang mga espekulasyon tungkol sa kanyang backup security. Na-hurt lang ako nung nabasa ko na bakit daw puro si Asunta na lang, inaasikaso, isang tambak ang bodyguard. Hindi lang naman yung mga batang walang bodyguard, kahit ako wala, ni isa. Ngayon na lang meron. Pero before talaga, wala, kahit isa, si Jules na nga meron. Pagka umaalis kami, meron siyang kasama, isa lang, and the driver. Tuloy ang pag-ikot ng buhay para kay Asunta na naghahanda na para sa susunod niyang pelikula. Ang kaibahan nga lang simula ngayon, meron na siyang kabuntot na security kahit saan siya pumunta. Ano ba to? Bakit ganito ang bakit ganito ang pakiramdam ko pag lumalabas ako? Pero pinakakonsuelo niya, ligtas na ang mga batang tinuring niyang sariling mga anak. Para sa TV Patrol, Mario Dumawal, ABS-CBN News. Sa Pagbilao, Quezon, ipinagdiwang ang kanilang pista sa pamamagitan ng pagpaparada ng mga bilao na pinagmulan daw ng pangalan ng lugar nila. Ating tunghayan ang sari-sari nilang kasiyahan sa mga kwento ni Mark Logan. Lugar daw ng Papag at Bilao. Put them together and you get Pagbilao. Sabihin ito ng Pahataw and you get Pagbilao. Ako'y napapa, pagkapiling kita. Ako'y napapa. Sari-sari ang palaro. May karera sa sako. Ako'y napapa,
At literal na larong buko. Sama ng takbo ng mga jatske. Parang mga bagong tuli. Hindi ko man masabi kahit anong mangyari ay mahal kita. Sagawang pig, hataw ang mga makukulit. Kawawang baboy, masyadong nababoy. Halos magkawatak-watak sa inabot na lamutak. Muntik nang maging pork chop. Pero bago maging liempo, eto at nakatsyempo. Nang matapos ang kuyog, ngay, tulala ito, parang nakadrog. Ako'y nababa, pagkapiling kita. Mga bata dito, di sanay magpulbo. Pero dahil sa fiesta dito, ayan, ang gwagwapo. Biyernes na umaga, pagising ko, pasok sa eskwela, nalilito, may exam ngayon, nabibigo, di ko malaman kung saan ako, bilingon para makakuha ng sagot kapag... Ay, sumobrang pagkamestizo, mukhang mga kinalburo. Apat na mata, nakakalamis sa kapag ng tablaka, Balik tayo sa sayawan. Talaga naman, bigay na bigay ang mga kadalagahan. At siyempre, may majorette. Ngay, di naman. Anong sinabing lukaret? Majorette yan. Medyo retired. Ay, ang cute ng costume ni Nainang. Paru-parong bukid. Made of banig. Cute naman. Cute, oh. Ngay. Pero inang, bibig nyo, pakitikom na lang. Ako'y kinikilabutan. Baka sabihin uso dito ang aswang. Pegit bawang. Para sa TV Patrol, Mark Logan, ABS-CBN. At yan ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa TV Patrol. Ako si Corina Sanchez, kami ang inyong sandigan ng katotohanan. Hanggang bukas, maraming salamat. Magandang gabi, bayan!